So ngayon nga ay pag-uusapan natin ang Chapter 406 ng My Hero Academia na may title na Understand Your Own Quirk. Nagsimula ang panel kung saan ay ipinakita nga dito ang iba pang mga heroes na nakipaglaban sa iba pang mga villains. Dito nga sa Central Hospital kung saan nga ay nagpa-function na ulit ay makikitang tinutulungan ni Koda ang sugatang si Soji para sa agarang gamutan. Habang sa Okoto Island naman ay na-neutralize na nila Sirius, Gang Orca at ng iba pa ang buong isla. Kung saan ay makikita pa nga natin dito na ang pinabagsak lang naman nila ay isa sa mga near high-end Nomu. Sa lugar naman kung saan naganap ang Ground Zero for the Divide and Conquer operation na itong sina Hagakure at Aoyama ay naging matagumpay nga ang kanilang pagliligtas sa mga sugatang heroes na nadadaanan nila. Ang labanan naman sa Takoba Arena kung saan ay nakikipaglaban sina Ryukyu at Ujiro ay patuloy pa rin nagaganap. Habang ang villain na si Skeptic ay nahuli na rin sa wakas. Nailigtas na din ang mga civilian mula sa malfunctioning block papuntang Shiketsu evacuation. Habang dito naman sa nawasak na Jaku Hospital, ay lahat nga ng mga villains ay natalo na. Samantala, ay wala pa rin sinyalis sa presensya nila Present Mic at Eraserhead. Kung saan ay bigla nga silang naglaho kasama ni Kurogiri gamit ang Warp Gate. Sa rooftop naman ng Central Hospital ay hirap ngang makatayo si Lady Nagant dahil nga sa huli niyang ginawang pag-atake. At habang nakahandusay nga ito ay naisip niya ang sinabi ni Raklak patungkol sa pagtataya ng kanilang kapalaran kay Deku. Na ang lahat nga ng kanilang ginagawa ngayon ay para masuportahan ang kanilang alas. Bali dito nga ay pinipilit niyang imulat ang mga mata niya at biglang isang napakalaking pagsabog ang bumungad sa harapan mismo ni Lady Nagant. Mula sa malayo ay makikita sa gitna ng pagsabog ang isang maliit na figura. At habang nakahandusay pa din si All Might sa rooftop, talaga namang namangha siya sa bilis nitong si Bakugo. Bigla namang nagsalita si Edshot at ipiniliwanag niya kay All Might ang patungkol dito. Na kahit nga sa bingit ng kamatayan, talagang itinulak ni Bakugo ang sarili niya sa kasukdulan. Kung saan ngayon ay nasa proseso nga daw siya para matutunan ang kakaibang bagay sa quirk niya. Makikita nga natin dito na talaga namang ibinaon sa pansitan ni Bakugo si All for One gamit yung armor gauntlet na ipinasa sa kanya ni All Might. So wala nga talagang balak si Bakugo na tigilan si All for One. Mapapansin din na sobrang inis na si All for One dahil nga sa sobrang laki na ng oras ang nasayang sa kanya. Habang dito naman sa laban ng Deku at Shigaraki ay kapansin-pansin ang pagyanig ng paligid dahil sa sobrang lakas ng pagsabog mula sa ginawang pag-atake ni Bakugo. Hindi nga inaasahan ni Shigaraki na muling babangon si Bakugo, pero kita naman sa reaksyon niya na hindi nga ito natataranta at sinabi niya na lang na kahit ganun pa man ay wawasakin niya na lang ng paulit-ulit si Bakugo. Sa tulong ng Danger Sense ay nagagawa nga ni Deku na maiwasan ang bawat pag-atake ni Shigaraki. Subalit ang napakalaking problema nga sa ngayon ay kung paano siya makakasabay dito. Lalo pataglay nga nito ngayon ang multiple quirks na regeneration plus insta-death plus enhanced body. At wala pa nga siyang nakikitang paraan para talunin ang combo quirks netong si Shigaraki. Sa susunod niyang paggamit ng gear shift ay eto na nga daw ang panghuli. Kaya naman kung gagamitin niya nga ito ay dapat nga daw ay masisiguro niyang matatapos niya na ang kalaban. Dito nga ay makikitang pinihit na ni Deku ang isa niyang kamay upang i-activate ang gear shift sa pinakahuling pagkakataon. At handa na nga siyang subukan at tapusin na ang laban. Makikitang handa na nga ang dalawa habang sa kabilang banda naman ay naghahanda na rin sila Bakugo at All for One. Unang ang kumilos etong si All for One at bigla itong bumulusok kung saan ay nilagpasan niya lang si Bakugo. Napamura naman si Bakugo dahil nga inignore siya ni All for One. At habang lumilipad nga si All for One ng napakabilis papaalis sa kinaroroonan ni Bakugo, sa isip niya ay nasabi niyang hindi naman daw ganun kalakas si Bakugo na katulad ni Endeavor o maging ni Dark Shadow kung kaya't hindi nga ito ang priority niya. At napakalayo nga din daw nito kung ikukumpara kay All Might. Kaya naman, hindi niya nga daw hayaang mapabilis ni Bakugo ang rewinding process ng katawan niya. Sobrang minamalit nga ni All for One etong si Bakugo. Pero alam naman natin na hindi nga ganito kahina ang ating kaibigang oso. Dahil katulad nga sa sinabi ni Edshot ay ginawa nga ni Bakugo ang kinakailangan niyang gawin para maperpekto ang quirk neto. Ang dahilan nga doon ng lahat ng ito ay nagmumula mismo sa bawat sakit. Na ang bawat pawis na dumadaloy sa buo niyang katawan ay talaga namang nakakaramdam siya ng sobrang sakit. Pero ayon kay Bakugo ay nalalaman niya kung saan banda nakapwesto ang bawat pawis niya kung kaya't natutukoy niya kung nasaan at kailan siya magko-concentrate. At kapag na-master niya nga ang mga bagay at pakiramdam na to, ay hindi nga malayong ma-unlock niya ang full potential ng quirk niya. And since na ang katawan nga nitong si Bakugo ay resistant sa quirk niya, walang magiging problema kahit makailang beses siyang gumamit ng explosion. Dito ay ipapakilala na ang newly unlocked at quirk awakening ni Bakugo na tinawag ngang secondary explosion. Bali naging continuous nga itong mga pagsabog na na-trigger ng ating bida kung kaya't
naging sobrang bilis din ang mga pagtilapon niya sa bawat kapiranggot na pawis na kino-convert niya into an explosion. At makikita pa nga natin na naaabutan niya na ang mabilis na paglipad ni All for One. So pinaghalong tawa at daing dahil sa sobrang sakit ang nararamdaman ng ating bida at sobrang natutuwa nga din ito dahil hindi niya nga rin inaakala na sobrang bilis na pala ng pagkilos niya. Dito nga isinusubukan pa ding ignore ni All for One ang humahabol na si Bakugo at diretso nga lang itong lumilipad ng napakabilis, subalit hindi niya mapigilan na maitanong kung sino nga ba talaga ang pilyong batang ito. Meanwhile ay makikita natin dito ang demonic expression ng mga mata at pagngiti ni Bakugo na sinabi pa niya sa sarili niya na nawiwirduhan nga daw siya dahil hindi niya nga inaakala na sa pakiramdam niya para bang kaya niyang higitan si Deku sa mga oras na to. Sa sumunod na panel ay dinala tayo sa lugar kung saan makikita ang napakaraming mga evacuees. Napalingon nga itong nanay ni Bakugo na si Mitsuki sa napakalaking jumbotron kung saan napapanood niya nga itong anak niya habang hawak niya sa balikat ang takot na asawang si Masaru dahil hindi nga nito kayang makita na nilalabanan ng anak nila ang napakabangis na villain. Pero sinabi nga dito ni Mitsuki na kinakailangan nga daw nilang panoorin to dahil sa ngayon ay makikitang masayang nakatawa ang anak nila. Lalo't nasa big moment of triumph ito sa likod ng napakabigat na krisis na kinakaharap nila ngayon. Na para bang sinasabi ni Katsuki Bakugo na maging proud sila dito. Ipinapakitang nanlisik nga itong mga mata ni All for One dahil sa magkahalong galit at inis dito kay Bakugo. Ayon pa nga kay All for One, mas galit nga daw siya ngayon kaysa sa ginawang panunuyan ni All Might at paggamit ng mga nakakainis na gadget sa naging laban nila. At hindi niya nga alam kung bakit niya ito nararamdaman na ang isang pilyong bata ay sobrang nakakapanggigil. Sa masusing pag-iisip, dito nga inaalala niya ang second user ng One for All. Napansin nga ni All for One na may pagkahawig si Bakugo dito at nag-flashback pa nga mga idol. Ipinakita nga dito ang una at huli nilang paghaharap ng second user bago niya ito patayin. Nakumpirma nga dito na kaya ito naiinis sa second user ay dahil ito mismo ang naging dahilan kung bakit nagawa niyang patayin ang kapatid niyang si Yuichi na siyang naging first user ng One for All. At dahil nga sa kagustuhan niyang mabawi ang One for All aside sa taglay nitong kapangyarihan ngayon, nais niya nga rin maibalik sa kanya ang pinakamamahal niyang nakababatang kapatid. At sinisisi niya nga itong second user o tawagin natin si Kudo dahil kung hindi nga daw naipasa sa kanya ang One for All, ay hindi nga daw ito magkukos ng mga problema sa kanya ngayon. Makikitang nagpakawala si Bakugo ng biglaang pag-atake, kung saan ay pinagsama niya ang primary at secondary explosion para makagawa pa ng mas malaking pagsabog. Dito nga ay talaga namang napuruan si All for One at naibaon siya sa pader ng isang building. Habang patuloy pa rin sa paggalaw at pagtumbling-tumbling sa ere si Bakugo gamit ang mga maliliit na explosions. Sa panel na to ay talaga namang nag-iba na ang ekspresyon ng mukha ni All for One na sobrang nagingit-ngit nga ito sa galit at pasiko nitong sinisisi si Kudo na in reality ay ang kinakausap niya talaga dito ay si Bakugo. So hindi naman ito pinalampas ni Bakugo at sinabi nito na hindi nga daw siya si Kudo kundi siya nga daw si Kacchan mula sa pamilyang Bakugo. At dito na nga nagtapos yung chapter ng mga idol at sobrang natutuwa ako dahil nakakagawa na ulit ako ng mga videos para sa inyo.